Kumusta mga busing? Ngayon nandito kami ulit sa sa dorm na temporary. Tapos may napansin kasi hindi pa ito busing natapos na paggawa ng paglagay ng mga comforters. Kaya tatapusin namin ngayon. Tapos mga busing, may napansin ako ditong mga bahay. Tapos matagal akong nakatingin. Walang katao-tao mga busing. Tingnan niyo. Ayan. Walang katao-tao. Doon, wala. Walang katao-tao mga busing. Sabi ko, naisip ko kanina. Yan. Kung malungkot sa atin, halimbawa, sa baryo tayo, no? Mas malungkot dito kasi walang katao-tao. Walang kang tao makita. Walang tao or bata naglalakad. Wala. Grabe. Grabe yung lugar ito mga busing. Napakalungkot. Siguro kung halimbawa dito ako nakatira, ay madali kang mabaliw. Kasi mga busing doon sa sa kabila may mga bahay din doon. Talagang sarado yung yung mga bintana. Nilagyan ba ng plywood. So, sabi ko, grabe naman. Sayang yung mga bahay busing. Yun yung napaisip ba ako kasi tingnan nyo yung mga bahay, oh. Ganda ng mga bahay, oh. Ayan. Laki pa. Yan. Ganyan lang yan, pero mahal yan. Kung bilhin mo dito, mahal. Tsaka may mga basement pa. So, talagang nasayangan ako mga busing. Sa tingin ko, malungkot dito. Grabe. Walang katao-tao, wala kang makita. Kahit aso man lang na dumaan. Sa daan, wala. Sasakyan, wala. Ay, grabe. Hindi kagaya sa atin dyan na naninigarilyo sa gilid ng kalsada. May sumisigaw, pare, saan ka punta? Mga ganyan ba? Tapos may nagkakape. Maamoy mo yung mga kinigisang sibuyas at saka bawang. Ang bango yan. Dito, busing, wala talaga. Napakalungkot. Hindi ko maintindihan anong lugar ito. Kasi nakuha lang kami dito na punta kami dito. Ito yung tawag nilang Lynn Lake. Pero may tawag sa lugar na ito. Tapos sabi nila, kung halimbawa magpunta ka daw mga busing doon, halimbawa may bibilihin ka, dapat may kasama kang isa o dalawa sa sasakyan. Tapos yung isa bibili, tapos yung dalawa o isa dyan lang sa sasakyan kaupo. Kasi pag wala daw tao yung sasakyan, sigurado babasagin nila. So siguro sabi nila sa hirap ng buhay, yun yung ginagawa ng mga tao dito. Kita mo mga busing, yung security guard sa itong camp is 24/7. Tapos panyan palitan 12 hours. Pagkatapos ng isa, pasok ng isa 12 hours. Libot paligid every hour. Tapos meron din na tinatawag na 30 minutes, every 30 minutes naglilibot ba. So yun yung istorya dito mga busing sa itong lugar na siyempre sa dalangan ng kahirapan siyempre may mga taong ganyan. At saka hindi mo rin sila masisi kasi siyempre at saka hindi natin kala natin sa isip natin sa Pilipinas lang yung may ganyan. May dito rin mga bossing. Grabe pa nga dito Dito yung mga magnanakaw sa store. Halimbawa isang cart. Tapos
kinuha ng isang customer halimbawa, tapos hindi binayaran, takbo yan palabas. Nangyari niyan sa akin mga busing, hinihila ko yung sabi ko wala pang bayad, tinulungan ako ng kasama ko, hinihila namin yung card kasi punong-puno. Ngayon yung namin, yung store manager, kami pa yung napagalitan, hayaan lang daw namin kasi kinuha na. Hindi pa naman kinuha kasi hindi pa nakalabas ng hindi pa nakalabas ng store, mga 3 hakbang sa labas na siya. Sabi niya babayaran naman daw ng insurance. So yun. Sabi nga namin, kung yung patakaran, hindi pakuha na lang sa magnanakaw lahat yung tinitinda kung binabayaran na naman ng insurance, di ba? Kaya minsan mga tao boss, hindi mo maintindihan. Meron may tama, tapos meron gusto niya, siya lang yung may tama. Talagang ganyan yung mga tao, mga bossing na hindi maintindihan. Tapos may plus ngayon dito, hindi na makita kasi yung araw mga bossing. Grabe yung init, pero malakas yung hangin, malamig bossing maglabas. So yun lang mga bossing. Yung napansin ko nga yung dito kanina, yung bahay, sabi ko sayang, walang katao-tao. Tagal ko kayang nagbantay, silayan man lang kung may mga tao, walang tao. Siguro nagsialisa na or pumunta sa ibang bayan, ganyan. So yun lang mga bossing, salamat sa suporta. Sana yung hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please naman mga bossing, subscribe naman kayo. Thank you.